Shalom again. Dito ulit ako para a different topic. Ito yung topic na nire-raise ni Deuteronomy 5, ni Roma 12 kanina. Ito yung nire-raise niya. Keep on repeating yung Jeremiah 17 verse 5, then Deuteronomy 5, 7-9. At isa pang, although na-topic ko na to before, na binago ba ng Catholic Church ang Ten Commandments? Yun yung sinasabi nila. Kung binago ba daw ng Catholic Church ang Ten Commandments? Of course not. So, alalahanin natin mga kapatid na prior pa man dumating yung Protestantism is meron na tayong naset na natin properly yung Ten Commandments. Of course, bakit nag-end up ang church, ang Catholic Church ng ganon? It is because they studied it thoroughly. Alalahanin natin marami tayong mga Bible scholar or marami tayong mga scholars sa Catholic Church at wala tayong binabago doon. Kung babasahin natin dun sa Exodus chapter 20 ay yung Ten Commandments natin is 10. Ang una is, thou shalt not have other gods besides me. And then, sabi ng mga kapatid nating Protestante ay tinanggal natin yung ikalawang commandments na huwag kayong gumawa ng mga larawan. Pero kung titingnan natin doon at intindihin na yung Exodus chapter 20 verses 3-5, katulad dito, sabi dito. Basahin natin kung may Bible kayo. Exodus chapter 20, open your Bible, not just the Bible app. Exodus chapter 20, ang sabi ko rito mga kapatid, ito yung base argument lagi ng mga Protestante para atakihin tayo sa Catholic Church na we are worshiping idols, na sumasamba na tayo sa Diyos-Diyosan. Okay. Sabi dito, Exodus chapter 20, verses 1-5. Sabi dito, ito ang sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos, at naglabas sa inyo sa ito, tumango sa inyo sa pagkaalipin. So, ang context here, ang kausap ay ang mga Israelita, mga audio sina Moses. Sabi niya, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, yung commandment number 1 natin sa Catholic Church is, thou shalt not have other gods besides me. Then, ang sinasabi ng mga kapatid nating Protestante is itong verse 4. Huwag kayong magkaroon ng ibang ng Diyos-Diyosan o kailarawan o ribulto ng anumang nilang sa nasa impaboid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod at maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanhibuguin. Parusahan ko lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na sa lahi. So, ang sinabi dito na itong number 2 raw, itong huwag magkaroon ng larawan o ributan ng mga nila sa langit, sa ibaway, na sa lupa o na sa tubig, ay ito daw yung inalis natin. Pero whereas, kung intindihin mo, thou shalt not have other gods besides me, obviously na itong part na ito, to have no other gods beside God, is kasama na po doon sa number 1 commandments. Kasi kung huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, obviously, na itong ay huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Alalahanin natin at intindihin natin ang konteksto na ito, na itong panahon na yun, na mga Israelita, bago sila umalis sa Egypt, ay namalagi sila almost 400 years in Egypt. At na-influensyahan sila ng paniniwala ng mga Ehipsyo, napakarami sila mga Diyos. Then, babalik sila sa lupang pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos. Na kanilang tinirhan, inalisan nila nung pumunta sila sa Ehipto, ay ang daratan nila doon ay mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, katulad ni Baal, ni Astarte, ni Dagon, ni Asherah. Ang dami mga Diyos-Diyosan. So yun yung mga na-mention na mga Diyos-Diyosan sa Bible.
Thou shalt not have other gods beside me. So therefore, yung commandment number 1 natin sa Catholic Church na thou shalt not have other gods beside me, doon nakapaloob yung itong verse 4. Hindi natin ito winala or tinanggal for us to justify why we have these saints. Ito sa background ko. Why we have these images of our saints in our church. So, ganun mga kapatid. Kasi, sinabi na nga, thou shalt not have other gods beside me. So, therefore, doon nakapaloob yung huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang tinutukoy doon, sina Baal, sina Astarte, si Dagon, si Asera. Di ba? Yun yung mga minensyon ng mga Diyos-Diyosan sa Bible. At pag may kinikilala kang ibang Diyos, maliban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, that is makonsidered na Diyos. Halimbawa, ito Santa Filomena, or si San Agustin, si Pope John Paul II, or si Saint Charbel. Pag kinilala natin si Saint Charbel na God Charbel, God John Paul II, God Filomena, then they will be considered as idol o Diyos-Diyosan kasi hindi sila totoong Diyos. Ang totoong Diyos ay ang mangilikha ng langit at lupa. Sorry. That is why, mga kapatid, hindi natin dinrap yung number 2 commandment na pinipilit ng mga protestante. Ngayon, kung titingnan nyo naman, bakit na yung kanila kasi, bakit in-include nila itong number 2 na ito, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos, Diyosan o kay larawan, honorable to. Of course, ang tinutukoy dito, kung intindihin niyo yung sentence, kasi since na isa lang itong sentence na ito, ang tinutukoy na imahe o larawan ay larawan o imahe ng mga Diyos-Diyosan. Not the images of the saints or ng mga taong banal. Basahin niyo, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang tinutukoy niya is the images of idols. Kaya ang sabi ko sa inyo, we never considered sis Mama Mary as God Mary. Let us remember, kung babasahin natin ang Biblia, makikita natin doon na kahit doon pa lang sa Exodus, yung gumawa sila ng imahe ng golden cup, nung, di ba nagreklamo sila kay Aaron? Sabi niya, Aaron, hindi na namin alam kung anong nangyari kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Hanapin natin sa Exodus 32 yata yun, mga kapatid. Sabi dito. Ito. Ang guyang ginto sa Exodus 32. Di ba? Makikita natin ha. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw, verse 4, at tinunaw, ibinuhos niya sa isang hulman, ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi niya, Israel, narito ang Diyos mo, mong nag-alis sa iyo sa Ehipto. So literally, we are calling it God. Sa atin, never we call God Mary, God Joseph. We never do that, mga kapatid. Because we know the commandment of God. Hindi natin silang tinuturing kapag ang isang bagay o ang santo ay tinuring mga Diyos. Ito si ano. Ito ano sabi ni ex-seminaryan, ano yan? Kayo lang naman nag-iisip na ang mga santo ay extra Diyos. So kapag itinuring mo ang mga santo na Diyos, kapalit ng totoong Diyos, makukonsider na Diyos-Diyosan kasi hindi yan ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos ay ang mangilikha ng langit at lupa. So dito sa Exodus 32, they literally called the golden cup as God who brought them out into Egypt. Yung mga santo, we never considered them as God. Santo nga banal. Hindi Diyos Agustin, Diyos Maria, Diyos Jose, Diyos Pope John Paul II. We never called them God. So, pinipilit nila yung ganun, mga kapatid. Alam nyo, pag pinilit nila yung ganun, na bawal daw, ito ang mga larawan o imahe, kung totoo yun,
magiging mali sila mga kapatid. Bakit? Sa Exodus chapter 20, ibig sabihin talaga na ang tinutukoy doon ay ang mga imahen ng mga Diyos-Diyosan, sila Baal, Astarte, Dagon, Asera. Yung inulit-ulit ko. Basahin niyo yung verse 4. Huwag kayong magkaroon ng ibang ng Diyos-Diyosan o kaya larawan o rebulto ng anumang nilalang na sa langit, nasa himpapawid o nasa lupa o nasa tubig. Ang sentence, intindihin niyo, the very start ay Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, huwag kayong gumawa ng mga imahen ng Diyos-Diyosan. Hindi, ang mga santo hindi matuturing ng Diyos-Diyosan sapagkat hindi natin sila kinikilalang Diyos. Kung totoo at absolutely ay ipinababawal ng Diyos ang paggawa ng mga larawan o imahen ng mga santo, then ang mangyayari niyan, kung ganon yung pag-unawa natin, inaakusahan natin ang Diyos na inconsistent. Inaakusahan natin ang Diyos na mali-mali, ulyanin. Bakit ko sinabi yan? Kung totoong nagbabasa tayo ng Bible, at kung ang pastor nyo ay ang inuulit-ulit lamang na ipabasahin sa inyo yung Exodus chapter 20, pero hindi siya pumupunta doon sa Exodus chapter 25, there's something wrong. Kasi pagdating sa chapter 25, so sinabi dito sa chapter 25 verses 10 to the following, nung nagpagawa ang Diyos ng Ark of the Covenant kay Moses, ay nagpalagay ng paggawa ng imahen ang Diyos kay Moses ng kirubin. Saan ba makikita ang kirubin? Sa langit. Di ba yan sinabi sa Exodus 20? Huwag kang magkaroon ng larawan o rebulto ng anumang nilalang nasa langit, nasa himpapawid, nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig. Nasa himpapawid, nasa ibabaw sa tubig. Kasi ang tinutukoy doon, imahen ng mga Diyos-Diyosan na nasa himpapawid, na mga ibon, ginagawa nilang Diyos-Diyosan, mga sa ilalim ng lupa. Yun yung kinikilala ng Diyos noong panahon na yun. Especially sa Egypt, na parami sila kinikilala ng Diyos. So, kung ang tinutukoy pala doon mga imahen, lahat ng imahen o larawan, ay ipinagbabawal ng Diyos, yun yung sinasabi ko nga sa inyo, na inconsistent, pinaparatangan natin na ang Diyos ay inconsistent, mali-mali. Bakit? Sa Exodus chapter 20, sinabi niyang huwag, pero pagdating sa Exodus chapter 25, ay napaggawa siya. So, ibig sabihin, inaakusahan natin ang Diyos na siya mismo ay hindi sumusunod sa kanyang ipinag-uutos doon sa Exodus chapter 20. Kung ganun yung pagkaunawa natin. But it is not, mga kapatid. Kasi ang tinutukoy dun, yung mga Diyos-Diyosan. Not all images, yes, all images. Not all images are idols, but all idols are images. Yun. And then kung gusto niyo ng deeper explanation pa, inipaliwanag na ito ni Brother Dwayne Cartuhano. Kasi siya marunong umintindi ng Greek, Hebrew, at saka Aramaic. So may mga original languages behind it doon sa Exodus chapter 20. Kaya nga, pagdating sa Exodus chapter 25, nagpagawa ang Diyos ng mga larawan. So therefore, ibig sabihin, kung i-reconcile natin ito, ibig sabihin, God is not referring to all images na makonsider na idol. Makukonsider lamang na idol ang isang bagay kapag kinikilala mo siyang Diyos. Katulad ng sinabi sa Exodus 32 na after na mamold ni Aaron yung golden cup, ay ipinresent niya sa bayang Israel, here is your God who brought you out from the land of Egypt. Di ba sinasabi ba natin yan sa mga santo? Ito si Diyos Maria. Ang Diyos nating si Maria. May sinabi na sa Bible sa Catholic Church sa ganun. Kahit yung ama namin na panalangin natin, di ba? Ama namin, sumasalangit ka. Hindi naman natin sinasabi, ama namin nakadikit ka sa dingding. Ama namin nasa altar ka. Hindi pa natin binago yung ganun. So,
Dapat maintindihan natin, dapat reconcile natin, hindi natin pwede paglaban-labanin. Paano natin ma-reconcile to? Kasi kung hindi natin ma-reconcile yung Exodus chapter 20, then chapter 25 ng Exodus verses 10 to the following verses, that will, ang mangyayari niyan is magiging punto sa mga kumukontra or kung may question sa credibility ng Bible, na inconsistency, kontrahan ang Biblia, inconsistency ang Diyos. Nagsabi siyang huwag, tapos pagdating doon sa Exodus 25, gumawa. Hindi lamang yan yung tagpo na yun, mga kapatid. Kasi pagdating sa Numbers 21 verses 4 to 9, makikita natin, di ba, reklamo ang mga Israelita. Kaya nagpadala ang Diyos ng mga ahas na makamandag at ang sinong makatuklaw nito ay mamatay. Nagsumamo sila kay Moses, kaya nag-report si Moses kay Lord, Lord, anong gagawin ko? Inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng imahe ng ahas na tanso at inilagay sa pool. Sa isang pool, tungkod na mataas, na ang sino mang tumingala doon ay hindi mamatay kundi gagaling. As a matter of fact, yung Numbers 21 verse 4 to 9 ay isa yun sa mga kinote na reference ng Panginoong Kristo doon sa John chapter 3 verse 14. So ibig sabihin ng Diyos uli nagpagawa ng larawan, at not only that, larawan ng ahas. Try to imagine. So magiging inconsistency ang Diyos. So therefore, we need to reconcile this. Ano bang ibig sabihin talaga nito? Makonclude natin dun sa verse 20, sa verse 4 ng chapter 20 ng Exodus, na ang sinasabi dun, huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan, ng mga Diyos-Diyosan. Then yung following na mga word na huwag kayong gumawa ng mga imahen o larawang nasa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng lupa. Kasi, ang tinutukoy niya, imahin ng mga Diyos-Diyosan that are existing during those times and their times. Kasi napakarami mga Diyos-Diyosan, especially ang Egypt na kanilang inalisan. At yung daratnan nilang lupain na kanilang kukuning muli, ay napakarami mga Diyos-Diyosan. So, hindi natin binago or inalis yung ikalawang commandment na sinasabi nila. Nagkaroon tayo ng difference sa commandment ng mga born again o ng ibang mga sekta dahilan doon sa ginawa nila, huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos, ng Diyos-Diyosan, mga imahen, larawan o larawan. Yun yung sa kanila number 2 nila. Pero saan tayo nagkaiba? Doon sa 9 at 10. Kung babasahin natin yung number 9 at saka 10 na commandment, sa kanila pinagsama nila ito, mga kapatid, yung covetousness, about sa covetousness. Pero bakit iniwalay ng simbahan ng dalawa na yun? Bagamat yaon ay puro covetousness. Doon sa Exodus, makikita natin doon na sinasabi doon sa Exodus 20. Ito. Balikan niyo sa Exodus 20. Sa katapos sa last part ng Exodus 20, sabi dito, sa verse 17, huwag ninyong pag-imbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alipin, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. So doon, sa part na yon, ay pinaghiwalay natin na huwag mong pag-imbutan, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Then, pangalawa, yung number 10, thou shalt not covet thy neighbor's property. Bakit natin pinaghiwalay? Kasi ang simbahan, kinikilala niya na ang babae ay hindi siya dapat kapantay ng isang pag-aari. Ang babae ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. So kung pinagsama mo siya sa covetousness na pag-aari, bagamat covetousness ay pinagsama mo siya, parang isinasama mo sa covetous lang, huwag mo pagnasaan ang kanyang asawa at mga rere, ay parang pinapantay mo na pag-aari lamang ang babae. Hindi po pag-aari ang babae.
Nilalang sila ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. So ganun kahalaga, that is why the church separate it, yung dalawa na yun. Kayong 9 and 10, thou shalt not covet thy neighbor's wife, thou shalt not covet thy neighbor's property. Bagamat the same ang tema na covetousness, pero pinaghiwalay na simbahan. Bakit? Kasi ang babae nga hindi pwede na ipantay sa pag-aari. Hindi siya pwede na isama doon sa covetousness sa pag-aari. Kasi ganun kahalaga ang babae. Kung sa tingin nyo, kayo hindi kayo mahalaga, sige, sundin nyo yung commandment na sinasabi ng mga Protestante. Ngayon, kung panindigan naman nila yun, then how can they reconcile it? Yung Exodus chapter 25 verses 10 to the following verse, and then Numbers 21. Kung talagang absolutely na ipinagbabawal ng Diyos ang lahat ng mga larawan o imahen. Kasi kung babasahin natin sa 1 King chapter 6, di ba inutusan supposed to be si King David ang magtatayo ng templo para sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon na hindi si David, kundi ang kanyang anak na si Solomon. So, makikita natin nung itinayo ni Solomon ang templo, ang kabuuan ng templo is punong-puno ng mga larawan, mga kapatid. Then how can you reconcile that again to Exodus chapter 20? Ang mga Hudyo, alam nila ang kanilang kautusan. Then how come the temple of God built by Solomon has full of images? Akala ko ba bawal yan? Bakit gumawa ng templo na puno ng larawan? Sa 1 King chapter 6, verses 15 to the following. Basahin niyo yan, i-assignment nyo. Basahin niyo yan. Puno po ng mga larawan. As a matter of fact, yung Ark of the Covenant na ginawa ni Moses, na pinagawa ni Moses, ay inilagay sa Holy of Holy or Most Holy Place. Doon nakalagay sa pinakasentro or pinakaloob-looban ng templo, na ang makapasok lamang doon ay ang Most High Priest. Kung ngayon yun siguro, baka akusahan ng mga kapatid nating Protestante ang mga Hudyo or ang High Priest or sina Moses na idolatros to mga to, may larawan ng kirubin. Di ba? At the same time, itong larawan ng kirubin na yun ay yung pinoprocession nila. Yung pinapaksan nila. Yung pinaksan nila paikot sa Jericho, di ba? 7 days. Pinoprocession nila for 7 days. Then sa ikapitong araw, sumigaw sila ng wall of Jericho ay na-collapse. Sa 1 King chapter 6, punong-puno ng larawan. Then, yun yung lagi, ang hamon ko to understand, to study the Bible, yung nalaman ko kahit papaano, na ang pag-aaral pala ng Biblia is ninatawag na critical approach method. Isa sa paraan ng pag-aaral ng Biblia, critical approach method. Dapat i-apply niyo yun. Bakit dito sa Exodus chapter 20, sinabi na huwag gumawa ng mga larawan? Ano ba ang tinutukoy nito? Bakit dito pagdating sa Exodus chapter 25, nagpagawa ang Diyos ng larawan? Sa Numbers 21 verse 14, ay nagpagawa ang Diyos ng larawan. Then pagdating dun sa 1 King chapter 6, bakit ang templo, itong mga Hudyo na ito, na siyang may kautusan ni Moses, ay napaggawa ng larawan? Punong-puno ng mga larawan ng templo. Mga anyo na mga nasa lupa yun at sa ilalim ng lupa. Paano natin i-reconcile to? We need to reconcile that. Intindihin natin ng maigi yung Exodus chapter 20 na ang sinasabi doon ay mga imahe or mga imahe ng Diyos-Diyosan, sina Baal, Astarte, Dagon, Asherah, and other gods that they knew before they left Egypt. Then,
Di ba? Then sa 1 King chapter 8, nung dinedicate ang templo, sa chapter 8, 1 King chapter 8, di ba sinabi ko na sa inyo, yung templo na pinagawa ni Solomon ay puno ng mga larawan, based dun sa 1 King chapter 8. Then pagdating sa 1 King chapter 8, verse 10, pagkalabas ng mga saserdote, ang templo ay na puno ng ulap, ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y na puno ng kagilagilalas na kaningningan ni Yahweh. So kung ang templo na yun na puno ng larawan is an abomination before the Lord kasi may mga larawan, then dapat hindi na puno ng kaningningan ni Yahweh. Kumbaga kung hindi bumaba yung Shekinah presence niya, yung Shekinah glory niya. Kung yun ay abomination before Him, kasi puno ng larawan. Kasi yung mga larawan na yun ay hindi tinuturing na Diyos. Pero kung yung mga larawan na yun ay tinawag din ng Diyos, maliban sa Diyos na nang palaya sa kanila, then that be considered as Diyos-Diyosan. Kasi hindi yun ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos ay ang siyang lumikha ng langit at lupa. Kaya mali yung paratang nitong mga pastors na ito. Mali ang pagkaintindi at ayaw nilang intindihin ng maigi. Gusto nila at paulit-ulit nila na yun ang itinuturoy nila. Yun lang Exodus 20, but they are not including Exodus chapter 25, Numbers 21:4-9, 1 King chapter 6, and then yung Ezekiel 41. Yung sa Ezekiel 41, sabi dito. Sige, Ezekiel 41, mga kapatid. Meron doon. Puntahan niyo ito sa Bible niyo. Ezekiel 41. Okay. Verses 17 to 19. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palma at kirubin. Salita ng larawan ng palma at kirubin. Bawat kirubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon ng isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palma. Ganito ang larawan nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. So you see, magkatalikod pa. Mukha, kung makita ng protestante yan noon, di alam. Idolatros talaga si God. Sabihin na, idolatros si God. Kasi yung templo na yun, siya nagagawa. At puno ng mga imahen, 1 King chapter 6. Then, how can we reconcile that? Of course, ulit-ulitin nila yung Exodus 20. Pero tricky yun, mga kapatid, panlilin lang din yun. Kasi bakit ang chapter 25 ayaw nilang basahin? Numbers 21 verse 4-9 ayaw nilang basahin. 1 King chapter 6 ayaw nilang basahin. Ezekiel chapter 41 verses 17 to 19 ayaw nilang basahin. It is because they wanted only to fool or dayain, linlangin ang mga mahihinang Katoliko para mapaanib sa kanila. Kasi kung mapaanib na sa kanila, of course, sayang yung ikapo at love offering. Pandagdag din yun. Diba? Masakit man yan, pero yun yung katotohanan. Weak Catholics become Protestant, while strong Protestant becomes Catholic. So, ibig sabihin, so therefore, tama ang simbahan yung pag-arrange niya ng 10 Commandments. Hindi natin sinama yun na huwag magkaroon ng huwag kayong gumawa ng mga larawan ng imahe o ano. It refers already sa commandment number 1 that thou shalt not have strange God besides me. Yun yung commandment number 1 natin, nakasummarize noon. Hindi na natin dinatil. Ibig sabihin, kung huwag ka magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, so therefore, hindi ka dapat magpagawa ng mga larawan ng Diyos-Diyosan. At ang Diyos-Diyosan na yun ay sina Baal, Astarte, Dagon, Asherah, at iba pa mga Diyos na kinikilala nila noong kapanahon na yun. But it does not prohibit
of making any other images, liban kung yung images na yon ay kilalanin ng Diyos. Halimbawa, kung si San Roque, kinilala mong si Diyos Roque, God Roque, God Sebastian, God Joseph, God Mary, then that is tantamount to become idolatry. Kasi kinilala mo sila na Diyos, liban sa totoong Diyos na may likha na langit at lupa. So that is why, mga kapatid. Kasi kung ang templo na pinagawa ni Solomon is an abomination before the eyes of the Lord, because it has so many images, carved images, hindi dapat bumaba yung kanyang Shekinah glory. Kasi yung Shekinah glory, it means it is His approval that it pleased to Him. Yun mga kapatid. So therefore, yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5 at yung sinasabi ni Roma 12 na nagko-comment kanina, yung Roma 12 nag-comment kanina, Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9. Kasi ang Deuteronomy, ang Deutero is pag-uulit ng pagsasaysay ng kautusan. Kaya nga Deutero o ikalawang pag-uulit ng kautusan. Parang in-remind, kumbaga parang pinlasbak sa kanila yung kautusan. Binasa uli ni Moses sa kanila. Kaya nga Deutero, ikalawa. Deutero. So, pareho pa rin yung Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9. Pareho pa rin yung kung ano yung sinasaad doon sa Exodus chapter 20. So therefore, mga kapatid, hindi po lahat ng larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Ang ipinagbabawal ng Diyos ay mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Imahin ng mga Diyos-Diyosan. Mga imahin ng mga kinikilalang Diyos. Mga imahin na kinikilalang Diyos ng tao na hindi naman totoong Diyos, sapagkat isa lang ang totoong Diyos, ang may likha ng langit at lupa. Yun mga kapatid. So yun yung ano. Ayun Roma 12, siguro basic ka, hindi ka nakabalik. Ayun. Then doon sa yung kinuquote niya kasi yung sa Jeremiah chapter 17 verse 5. Pero may magandang verse dun sa Jeremiah chapter 17 Sumpain ang nagtitiwala sa kanyang kapwa. Yes, of course. Pero to ask intercession from the saint is hindi kasumpa-sumpa. Kasi humihingi tayo ng panalangin sa kanila. Na-discuss ko na yan kahapon. Sa Jeremiah chapter 17, may pakita ko sa inyo na magandang i-memorize na verse. Actually, parallel sa Psalm chapter 1. Sa Jeremiah chapter 7, verse 7 and 8, bago natin puntahan yung verse 5 ni Roma. Roma 12. Hindi ko lang alam kung si Roma 12 is miyembro ni Roma 16:16. Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8. Ito yung paborito kong verse dito. Sabi dito, ngunit maligaya ang nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya, ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito mapanganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging duntian ang mga dahon ito. Kahit di umalay, wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. So yan yung magandang memory verse. Sa English, tingnan natin na. So prior natin italakayin yung sinabi ni Roma sa 12. Sa Jeremiah 17, ito yung American Bible, tong yung version ko. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17, yun, maganda yung memory verse mga kapatid. Kami dati sa Baptist, may mga tinatawag kami memory verse. Marami kami mga memory verses. Yung i-memorize mo ng mga verses ba? Sabi dito, blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. He is like a tree planted beside the waters. So kung nagtitiwala ka sa Diyos, kapag sa Diyos ka nagtitiwala, is para kang punong kahoy daw na natanim sa tabi ng batisan. Sabi dito, he is like a tree planted beside the waters that stretches out its roots to the stream. It fears not the heat when it comes. It leaves stay green.
In the year of drought, it shows no distress but still bears fruit. You see? Mapalad ang nagtitiwala kay Yahweh sapagkat parang katulad siya ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. So kung kapag nagtitiwala kay Yahweh, numating man ang mga worst situation sa buhay mo, wala kang pangamba sapagkat para kang isang puno kapag nagtitiwala ka kay Yahweh, nagtitiwala ka sa Diyos para kang isang punong kahoy na natanim sa tabi ng isang batisan na ang ugat ay nakalublob sa tubig. Kaya dumating man ang tag-ulan at dumating man ang tag-uyot, grabe mang tag-init ang darating, it seems no worry for you because your roots reaches over the streams of the water. Yan mga kapatid. Ngayon doon, makikita natin, kinumpara. Saan ngayon ka magtitiwala sa tao na ang kakayanan ay may kakapusan, di ba? Sometimes, especially for us tao, ganito ang nangyari. Hanggat kaya natin minsan, di ba? Hanggang kaya natin, may mga taong ganun, hindi sila lumalapit sa Diyos. Barang tinatawag na binabraso yung buhay. Kaya ka to. Instead na brasohin, hindi nila ginagamitan ng tuhod. Binabraso nila. Which is more stronger? Braso or tuhod? Di ba kahit pa paano, nakakakita kayo ng mga MMA fight, nakadadaan sa wall nyo? Di ba? Napakalakas ang tuhod. Anong ibig kong sabihin? We trust in our human strength pag binabraso natin. Instead na tinutuhod natin. Ibig sabihin, pag tinutuhod, we need to pray, we need to kneel down. Na dumating mo yung mga pagsubok, we need to kneel down. We are surrendering ourselves to the Lord. Ay kalimitan, kuminsan, di ba, kapag magkaroon ng problema, kuminsan, sariling lakas, pag hindi na kinaya, lalapit sa kaibigan o sa kumpare-pare, or lalapit sa Bombay. Yan yung pagtitiwala sa tao. Nananangan sa kakayanan ng tao na ang buhay ay may katapusan. Ano ba? Kahit ang doktor, di ba? Pupunta sa Amerika kasi para magpagamot. Kasi magaling ang doktor doon. Yan ay pananangan sa lakas ng tao. Sa halip na isuko ang sarili sa Diyos. Diba, pananangan yan sa lakas ng tao. Yan, Jeremiah 17:5, susumpain, sabi ni Yahweh, susumpain yung mga taong ganun. Kasi instead na bumaling sa kanya, sa kapwa niya tao bumaling. Kasi ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Nagtitiwala pa rin sa doktor, sa Bombay, sa kumpare niya. Ano lang, saan lang lalapit sa Diyos? Pag sinabi na ng doktor, it is beyond our capability already. Let us entrust it to the Lord. Di ba? May mga doktor na pag-cancer na, hindi na po namin kaya. Stage 5 na po ito. And then, marami tayong mga testimony na narinig at nababasa. Kahit na worse na yung senaryo ng kanilang sakit, they surrender their life to the Lord. They entrust their lives to the Lord. Nagtiwala sa Diyos. At pinahintulot ng Diyos na sila ay gumaling. Yan. Pero, ang paghingi ng intercession or panalangin sa mga santo ay hindi paghingi ng panalangin sa mga santo ay hindi pagtitiwala sa kanila. Sa santo lamang nagtapos kasi humingi lamang tayo ng panalangin sa kanila. Na-share ko na ito kahapon, mga kapatid. That saints and angels are interceding for us. So dapat natin intindihin yung konteksto Roma 12. Dapat natin intindihin yung teksto, mga kapatid. Ang paglapit sa mga santo is nasa Biblia. Hindi yung sinasabi ko sa Hebrew chapter 12, verse 22 to the following, di ba? Basahin niyo sa Bible niyo dyan. At intindihin. Ulitin niyo ng paulit-ulit hanggat maintindihan niyo. That is why, sa 2 Tobit 12:12, ito very clear talaga. Kaya nga,
hindi mo ito mabasa sa Biblia ng Protestante. Kasi later on, di ba, actually sabi ni Brother Wendell Talibong, talagang proven to, na ang original King James Bible ay meron tinatawag na Deuterocanonico. Pero itong Deuterocanonico nito na later on ay kinonsider nila na hindi Deuterocanonicals. Kinonsidered nila na Apocrypha. Pag sinabing Apocrypha, hidden or actually not inspired. Then later on, tinanggal nila totally ang aklat na ito, yung pitong aklat na ito. Yung First Maccabees, Second Maccabees, Tobit, Judith, Esther, Baruch, yan. Yung pito na yan, tinanggal nila. Then yung part ng Daniel na yun, na nakadugtong yung Greek na Daniel, nakadugtong sa Daniel na Hebrew, Tobit, Esther, yan. Like First Maccabees, Second Maccabees, Tobit, Esther, Baruch. Yan. Pito yan yan. Tinanggal nila yan. So, hanapin natin yan. Tinanggal nila yan later on. Pero originally, ang King James Version ay merong ganun. Then dito sa Tobit 12:12, na isa sa tinanggal nilang aklat na hindi nila paniniwala na inspired. Ay very clear dito. Sorry. Tobit 12:12. Sabi dito, I can now tell you that when you Tobit and Sarah prayed, ang nagsasalita dito si Archangel Raphael, it is I who presented and read the record of your prayer before the glory of the Lord. And I did the same thing when you used to bury the dead. See? Very clear. Excuse me. Alam ko kulang sa tubig. So it is very, very clear mga kapatid. Then dun sa Revelation chapter 5 verse 8 and 9, ang linaw din po doon that the saints are interceding for us. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. It doesn't end sa kanila. We are just asking prayers to intercede for us. Ay sabihin, ang mali, bakit ka humingi ng patay na raw? No. Hindi mo yata nabasa ang Matthew chapter 22. Anong sabi doon sa Matthew 22? God is God of the living and not of dead. Sa Kanya ay buhay lahat. Sa Revelation chapter 5 verse 8. Baka hindi nyo pa nabasa to. Hindi, actually baka hindi binabasa sa inyo ng pastor nyo. Sa Revelation chapter 5 verse 8. Very clear to mga kapatid. When he took it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Sabi dito, each of the elders held or holding a harp and gold bowls filled with incense, which are the prayers of the holy ones. Yung holy ones dito is the people, mga believers ng Panginoong Jesucristo. So makikita natin na ang mga santo pala at mga banal, mga anghel, ay nag-i-intercede sa atin sa langit. Hindi sila mga taong tamad dun. Hindi sila mga tamad dun sa langit. Kumikilo sila, gumagawa sila. Anong klaseng hari yun na hindi pinaglilingkuran? Siya lahat. Di ba? Very clear. Tobit 12:12, Revelation chapter 5 verse 8. Ang mga santo ay nag-i-intercede sa atin. So, yan mga kapatid. Hindi tayo nagtitiwala sa kanila.
yung Jeremiah chapter 17 verse 5, it does not end there. We do not trust in them. We ask first from them that our first they will lift it up and presented it to the Lord our God. So sana ma-memorize natin yung verse 7 and 8. Pero sana wag tayo magtiwala sa kakayanan ng tao. Nalalapit lamang tayo sa Diyos kung wala na tayong magagawa. Sabihin ng doktor, it is beyond our capability already. Let us entrust it to the Lord. Sana wag gumantong sa ganun, mga kapatid. As early as we can, let us entrust to the Lord our needs, our situation, at huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan. Blessed is the man who trusts in the Lord, for he is like a tree planted near the streams of the water. Its roots reaches to the water, at wala siyang pangamba magkaroon man ng tag-init, sapagkat ang kanyang ugat ay nakababad sa tubig, at patuloy itong mamumunga kahit sa panahon ng tagtuyot. So maybe that is by now, mga kapatid. So shalom, may God bless us all. A blessed Saturday to all. In Jesus' name, amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. So that is by now, I will end this live. May God bless us all.